Right, so good morning sa inyong lahat ulit mga kapatids. Pag-usapan natin ngayon ito pong mukhang malaking panghihinayang ng mga DDS. Bakit? Diba? Naalala nyo, nung Thursday last week, nagpunta itong grupo ni Chavit Singson para mag-file ng impeachment complaint against PBBM. Kaya lang ako, sabi ko nga, hindi sila seryoso sa ginagawa nila sapagkat hindi po solid ang ebidensya. Paano ko po nasabi? Nako, kung solid yan, di sana nirefile nila nung Monday. Bakit Thursday pa lamang at saka Friday? Di ba? Sinasabi na nila na hindi nila sure, pag-iisipan pa nila kung babalik pa sila ng Monday. Ang dami nilang ngak-ngak in 2 days. Pero walang public outrage na nangyari. Yun lang naman ang purpose nila mag-create ng public outrage. Diba? Anong sabi nung attorney na malaking ilong, ganon-ganon? Oh. Sino yun? Respicio, yung vice mayor doon sa Isabela. Oh. Sabi niya, hinarang! Hinarang daw nung Secretary General. Paano nga harangin ng Secretary General yun? Diba? Hindi nga tinanggap. Oh. Ako naman po, sa totoo lang mali po. Binasa ko yung rules ng House of Representatives. Wala naman akong nabasa dun na na kailangan Secretary General only. Walang ganun ang tatanggap. Mali yun. Oh, pwede nga nilang kasuhan yung deputy na yun Dahil nakasuhan nila ng dereliction of duty. Dapat kasi tinanggap yun. Ang nasa constitution po natin, to be fair sa lahat, ang nakalagay doon ay isumite doon sa House of Representatives. Oh, tanggapin doon sa doon sa Secretary General. Pero naman ang nakalagay sa rules, yun lang din naman ang nakalagay. Dalawang rules ang nakalagay doon nila. Yung 19 Congress kasi may sariling rules. And then yung prior doon, yung 2015 rules pa nila, walang pinagkaiba sa party na yun kung sino yung tatanggap. Oh. Mali po doon yung Deputy Secretary General na sinasabi na na hindi na pwedeng tanggapin. Oh. Pero again, there's a remedy. Dapat yung mga na-refuse, di ba? Katulad nung Kamatayan Block, tag dito, doon, pwedeng yung Kamatayan Block nakapag-file nung Monday nang walang maraming hanash, just a press conference, di ba? This is a good question, sabi ni Ems. Pwede bang tanggapin kung walang congressman na nag-endorse? Oo naman. Hindi naman kasi sinabi doon sa constitution natin, tsaka doon sa rules nila na immediately. Walang immediately nakalagay. So, pwedeng mag-file doon, di ba? Tapos, iwanan doon sa Secretary General nakasubmit. Ang sinasabi doon, kinakailangan po ay, kasi merong modes yan ng impeachment. Diba? Yung first mode, second mode, saan ba yun? Meron ako yan dito teka. Ay, wala. Okay, merong modes kasi yan. Nang sinasabi doon kung ang nag-submit ba ay private person or member of House of Representatives, yung ganon. So kapag yung mga tawag dito, yung mga private person, private individual nag-submit, kinakailangan daw po ay merong endorsement ng isang congressman. Pero wala pong nakalagay na immediately upon filing. Walang ganon. Bakit? Para bigyan ng pagkakataon yung kongresista na mag-i-endorso. Okay? Kasi hindi naman yan ASAP. Tingnan nyo sabi doon, itatransmit yan sa tanggapan ng speaker. And then the speaker has 10 session days. Ay ang 10 session days pwede pong 2 buwan yan o 3 buwan o 6 na buwan yan. Oh, ganun po kahaba. So anong ibig kong sabihin? Para bigyan ng pagkakataon
yung mga congressman na magbasa ng kanilang i-file na articles of impeachment. Yun ang ano nila, yun ang kanilang yun ang purpose ng constitution diyan, makapagbasa sila. At maintindihan nila kung ano yung kanilang ini-endorso sapagkat mandatory po na yung kanilang inendorso magkakaroon ng recital yan eh. No, magkakaroon ng recital yan. So, paano magre-recital yan? Like sa sa February. Kung hindi nila naiintindihan, di ba? Kinakailangan talaga yon. Okay, na bigyan ng pagkakataon. Bakit may nagsabi ba, Ems, na agad-agad kinakailangan merong endorsement? Hindi ho totoo yun. Walang ganun sa Constitution. Maging sa rules. Pero pwede naman silang bumalik. Sana nung Monday, that's correct. Pero bakit hindi sila bumalik? Para mag-file na. That's correct. Ibig sabihin, hilaw talaga yung kanilang mga ebidensya. Di ba? Tingnan nyo to. Ang nakakatawa nga rito Tingnan nyo ha. Dinahaan lang sa drama. Ang saya nila. Akala nila public outrage ka Hindi rin mo dumiretso sa Quezon City Circle para mag-press con. Ras, kita pa. Yes. Ang fishing binuksan namin nyo, hindi ko sa Meron pa. Labas mo yung mga manis. Ito, tanong mo. Meron po ito, partner. Kasi nga nakalagay dito. Aaron. Tingnan nyo naman, pati yung sugar order number 4. Kung yan ay impeachable offense, di sana yung pag ginamit. Mga animal talaga. Ito yung sinasabi ko matagal na dapat ang Marcos administration hindi dapat passive sa mga kritiko nila. Dapat kung ano yung mga ngaw-ngaw ng mga to, sinasagot ka agad, sinosoplak agad. Kasi iipunan ka ng butas ng mga yan. And then sa bandang huli, gagamitin lahat yun sa'yo. Tingnan nyo, pati sugar order number 4. Kakaupo pa lang ng administrasyon yan kung meron kayong dapat sisihin nyo si Attorney Vic Rodriguez. Siya nagbigay ng special authorization kay Leocadio Sebastian. Di ba? Na tanging kung ano ang kanya magiging desisyon, walang makakapag-invalid kung hindi ang presidente lang. But the authorization came from or through E.S. Vic Rodriguez, nung E.S. pa siya. 2, 3. Okay. Yan, Orly Gutesa. Di ba, hindi po pwedeng statement lang ni Orly Gutesa. Kailangan haharap yan talaga diyan. Kasi ang sabi nga ng Korte Suprema, kailangan may due process, di kinakailangan may hearing. Paano niya paninindigan yan sa House? Lalo na pagdating doon sa Senate, pag umabot pa doon, kung aabot. Di ba? Kaya sabi ko, ginawa ng mga to, puro dramang bukid lang Tapos naglabas ng mga flash drive na mukhang walang kaalam-alam etong si Cathy Binag. Tingnan nyo kung paano nilabas yung flash drive ha. Kasi nga nakalagay dito. Meron pa. Ano ginagawa ni Cathy? Nagkakalkal ng folder, ng envelope. Di ba? Ito, tanong mo. Meron po ito, partner. Kasi nga nakalagay dito. Aaron. Anong klaseng flash drive? Flash drive ng impeachment documents or flash drive na pinagkakalat ng pinagsasabi dati ni Cathy Binag? Di ba? 1, 2, 3. Picture purposes lang. Wait lang. Okay. Wait lang.
Nakalay na ako, nakatiad ako eh. Hindi ano, pero Siya na pala. Naganga. hindi mawala. Between 30 and 80. Oh, yan na, hindi kakain na yan. Oh. Eh, sabi ko, kung totoong malakas ang kanilang laban, bakit parang parang nilaban tae lang nila yung mga sarili nila. 'Di ba? Sabi ni Luis Tro, kailangan daw ng consolidation ng mga impeachment complaints. So far, meron lang 2. Sayang kung i-final lang nila, edi magkakaroon ng pagkakataon na yan ay dinggin sa committee. O di malamang po kung nung Lunes yan na i-file, nung same day, 'di ba? In just few hours lang na i-refer na doon sa Committee on Justice. So kabilang na po sa nagmark ng 1-year bar rule. Oh. Ngayon, wala na, hindi na nila maipa-file yan. Unless sumausaw na naman ng Korte Suprema, tapos sabihin na naman ng Korte Suprema na, 'di ba sabi namin, immediate executory yung naunang desisyon namin na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment ni Sara. Oh. Ay nako. Kasi ang sinunod po nila yung existing rules ng impeachment. Kasi yung bagong nilabas ng Korte Suprema under dispute yun eh. Wala pang final, hindi pa yung final in executory. Kahit pa sinabi ng Korte Suprema na final na immediate executory, wala pang bisa yun. Kailangan with finality talaga. Yung wala nang magdi-dispute, tinanggap na yung kanilang final or yung last words nila, tinanggap na ng mga partido. Yun, magiging immediate, magiging executory na. Now, ang sabi nga rito, ito raw pong consolidation, ang ibig sabihin, the action or process or making something stronger or more solid, the action or process of combining a number of things into a single more effective or coherent whole. Pero hindi naman po nangangahulugan na palalakasin, go-consolidate. Yan ay, sabi nga, hindi naman daw po yan matik na magiging acceptance, automatic na papasa na. Kasi kailangan pa rin tignan ito kung ito ba ay, let's say yung DDS, di ba? Yung DDS impeachment ay pasado ba kung sufficient in form or sufficient in substance? Ay mukhang wala, mukhang laban tae nga lang eh. Di ba may iniwan silang kopya? Si attorney, pangalan nito? Jesus Falsis, nakakuha ng kopya na basa niya. Wala raw kwenta yung laman. Kaya pala hindi na nila ni-refile nung Monday because they knew nonsense yung final nila. Diba? Kasi kung solid ang ebidensya, na sinasabi pa ni Respicio, nakakala mo eh. Diba? Parang ilog lang eh, no? Na hindi ilog, parang kanal na mababaw, maingay. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Parang si Maharlika. Alam mo, lahat naman yan dadaan pa naman yan. Tsaka dadaan yan sa mga pagsusuri nila. Kung pasok ba talaga sa banga, may sense ba? At saka kung sabihin natin, pasok yung sa form and substance, no? Sufficient. Ang problema naman dito, meron bang probable cause? At doon po papasok yung ebidensya. Kasi yung ebidensya, dapat makakasagot ito sa tanong, posible kayang ginawa ito ng Pangulo? Yun. Diba? So sabihin nila, ganito yung ginawa ng Pangulo, kailangan yung ebidensya tumutugon doon sa simpleng tanong, posible kaya? Yun po yung sa determination of probable cause. Hindi pa yung yung beyond reasonable doubt. Sa pa yon? Sa Senate trial pa yon, sa impeachment court. 'Di ba? Ay nako.
So kapag ka na-filter na nila yung mga impeachment na yan, 3 sana, sayang, eh may posible na may matanggal pa diyan at isa lang ang didinggin nila. O kung sa tingin naman, nakita naman pasado sa substance, sa form, probable cause, may mga ebidensya, then pag-iisahin po yun para mapalakas ng House ang pag-aakusa kay PBBM. And then tatransmit yun, pagdidesisyonan pa yan ng plenary. And then pagdating doon, 'di ba? Bahala na ron si Batman sa Senado. Oh. At ang Senado, alam nyo naman, talo talaga doon ang Pangulo natin sa Senado. Diyan sa House, may pag-asa ang Pangulo natin. Kasi sa kanila nagsisimula ang desisyon kung anong gagawin nila ron sa mga isinumite Ay, sinabi mo pa. Di ba mukhang tanga lang pinaggagawa nila dyan Pakinggan natin si Luistro. I have two thoughts, no? I have two thoughts. Kasi if you will be following, considering the decision of the Supreme Court, ang naging reckoning period nila is the date of filing. You remember the impeachment complaint which is pending motion for reconsideration before the Supreme Court. Ang kinoconsider nilang reckoning is February 5 and that is the date of filing, right? But if we will be yung date of filing ang kino-consider nila. Actually, date of filing, ito yung hindi date of filing yun. I-correct ko lang Yun yung petsa na kung kailan dinismiss. Okay? Kasi doon sa desisyon ng Korte Suprema, yung pag-dismiss daw po roon sa prior impeachment case, yun daw po ang nagtitrigger ng 1-year bar rule. Ibig sabihin ay nagkaroon na muna ng mga trial, ng hearings, hindi trial, hearings sa Justice Committee. At kung na-filter na nila na meron doong impeachment complaints na nakasampa, tapos dinismiss na nila yon, then yun na hindi na pwedeng magsampa ng impeachment complaint. So ibig sabihin, pwede kang magsampa ng magsampa hanggat walang nadi-dismiss ng Korte Suprema doon sa bagong desisyon nila. Pero doon sa Francisco classic case, giving weight to the Francisco ruling, bagaman hindi ito pre-nounce, no? What actually bars the subsequent complaints is the referral to the Justice Committee. So we will look into this really, because I believe that this is not really decided upon with finality kung saan ba ang reckoning period. Although based on the decision of the Supreme Court is still pending MR, it is actually the date of filing, no? Pero again, if we consider the Francisco ruling, kailan ba nababar ang subsequent complaints? It is upon referral to the Justice Committee. Diba? Doon. Kaya lang, no choice ngayon no choice ang House kung hindi gamitin nila yung existing rules nila. Kasi kapag sinunod nila yung bago, yung nilabas ng Korte Suprema, ang mangyayari diyan ay automatic kumbaga automatic basura na, moot and academic na yung motion for reconsideration na final nila. Kaya yung Sara impeachment ay na-archive. Diba? Kaya lang, ayaw naman nila na maging inconsistent sa kanilang MR, kaya pinapairal nila ang existing pa rin nila na rules. Sabi ni Marlon, yung mga impeachment complaint against PBBM ay hahalin tulad sa mga petition na isinampa sa COMELEC noong kumakandidato siya for president. Fabricated at harassment lang, pero no bearing. Absolutely correct. Ba? Ganun lang naman yung mga impeachment complaint na sinampa nila. Mangharas lang, manginis lang talaga. Kumbaga, kahit suntok sa buwan na umepekto, then they keep trying. Di ba? Then hindi impeachable offense ang complaints nila. Ganun na nga. Para lang sila magandang